And siguro ang nangyayari sa ating bansa because of the political system na 6 years and 3 years, yung pong mga nagiging programa, short and medium term. But if you talk about railway system, airports, mga dams, mga massive, mga malalaking infrastructure projects, you're talking about 20, 30, even 15 years of planning, research, study, implementation, and execution. So, ganun katagal. So, kaya nga po itong sa akin na kahit sino po ang umupong presidente, yung with the Master Plan for Infrastructure National Development, those big ticket items, tuloy-tuloy po. It will transcend different presidencies. Yung mga presidente will have their own pet projects or programs, pero yung po mga mapapaloob sa mga big ticket items, railway system, mga highways, mga dams, airports, dapat po tuloy-tuloy para makahabol tayo doon sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na sa ASEAN. And with what is happening right now, yung sa floodgate scandal, sa tingin ko, isa sa mga naging dahilan, we'll be hitting 2 birds with 1 stone. Pag naipasa natin to, makakahabol na tayo sa infra. At the same time, maiiwasan na natin yung anomalous projects tulad ng mga flood control goals projects kasi kung gagayahin at susundin lahat according to master plan, hindi na pwede yung basta na lang magpo-proyekto kaliwat kanan kahit na wala ho sa master plan. So ito po ay sana maisulong at maipasa po natin. So, ibig sabihin, tama po ba yung pagkakaintindi ko, Senator? Kung maisa sa batas ito, wala nang mangyayaring insertions para doon sa mga gawa-gawang proyekto? Basically. Ano, sabi naman ng DPWH din, na aminado sila kapag siguro sinundan yung, for example, yung flood control master plan for Central Luzon, kung nandun po sinundan yung mga floodways, spillways, mga water impounding, tsaka yung mga iba pang pumping station at iba pa, hindi na maisisingit yung mga ano-anong proyekto at paghahati-hatian yung pong project, yung pong mga flood control project. Ang tingin ko kasi nito, Joe, Maricel at Monique, yung budget natin for flood control is 350 billion a year. That's 1 billion pesos a day. So ang nangyari, parang lahat ng distrito gusto magkaroon ng flood control kasi napakalaki ng project, no, ng budget. But if you follow the master plan, kung ano yung mga flood prone, kung ano yung mga kailangan talagang paggawan at susundin, hindi na pwedeng paghati-hatian yung nasabing budget at hindi na patsi-patsi ang mangyayari proyekto, masusolve pa yung flooding. Nangyayari ngayon, pinaghati-hatian, patsi-patsi, hindi na solve yung flooding, pinagkakitaan pa. Yun po ang nakakalungkot.